Maya't maya pa sa itaas ng himpapawid ay makikita natin ang misteryosong tao na nakasuot ng maskara na hinahanap si Cheryl. Samantala sa malayong parte ng kanilang kinaroroonan ay ang scope na nakatuon papunta sa kanya, kung saan makalipas ng ilang sandali ay mayroong bumaril sa kanya galing sa isang bubong sa malayo na siyang kaagad na tumama at sumabog sa kanyang katawan. Gayunpaman ang misteryosong tao ay maayos lang at kaagad na iniangat ang kanyang kamay para mag-ipon ng kapangyarihan. Nang siya ay makaipon ng sapat na enerhiya ay ang pagpapalabas niya ng kulay pulang bola, na siyang tumama sa pinanggalingan ni Cheryl pero mapapansin natin ang kanyang mabilis na pagtakas upang makalipat habang napapamura sa kanyang isipan dahil ang kalaban niya ay mas matibay kesa sa kanyang inaasahan. Nauunawaan na huling bala na lang ang mayroon siya, napakagat siya sa kanyang ngipin sa pagkainis. Pabalik sa misteryosong tao na patuloy na nagpapalabas ng pag-atake sa kahit saang gusali ay natanong niya kung tingin nito ay gaano kaya katagal si Cheryl na makakatakbo sa kanya. Naiisip na ito ay masama dahil malapit na siya nitong maabutan ay kaagad na lumingon si Cheryl habang inaangat ang kanyang baril para magpalabas ng pag-atake ngunit sa tabi ay mayroong bagay na mabilis na paparating sa kanya. Ito ay ang isa sa natitirang nilalang na kasama ng misteryosong tao na siyang sumugod sa kanya para siya ay atakihin nang siya ay mahanap, dahil huli na itong mapansin ni Cheryl ay wala na siyang may nagawa kundi ang magulat sa pagkabahala, kung saan pagkatapos nito ay makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo sa paligid. Pumunta naman tayo sa gusali ng Goldrich Merchant Union habang mayroong boses ang nagsasabi na siya ay nakakasigurado na sila ay nasa kabila nitong pinto, kaya dali-dali ang mga paa na tumakbo papunta rito. Ang isa dito ay pagmamay-ari ni Franco na kasama ang mga tagasunod na assassin ng Kaniya Merchant Union habang napapamura siya dahil hindi niya inaakalang gagamit sila ng teleportation stone. Makalipas ng ilang sandali nang maabot nila ang pinto ay nagmamadali nila itong binuksan at kaagad na pumasok. At dito ay nakita nila ang kanilang pakay na si Goldrich na ngayon ay nakatayo sa itaas ng hagdan, kaya nasabi ni Franco na ang kanilang laro ng taguan ay dito na magwawakas. Dagdag pa nito na ikinakagalak niyang malaman na siya ay nandito gaya ng kanyang inaasahan, at siya ay nadidismaya dahil ang kanyang pinakamainam lang na nagawa ay magtago sa imbakan ng kanilang kayamanan. Napalingon si Goldrich at sinagot na hindi niya ito inaasahang maririnig galing sa kanya na isang traidor. Sapagkat ang hinihingal na si Franco ay nagsaad lang na pwede siya nitong insultuhin ng kahit gaano niya gusto at natanong sa kanya kung siya ba ay nag-iisa lang kaya marahil tinraidor din siya ng mga aso ng Gaffer Merchant Union. Dahil dito unti-unting humakbang papalapit ang mga assassin papunta sa may-ari ng Goldrich Merchant Union. Nalalaman na ito na ang magiging katapusan ng matabang lalaki, nagsabi si Franco na sisiguraduhin niyang mapapakinabangan ang kanyang kayamanan kaya pwede na itong matulog ng habang buhay. Kasabay ng pagsabi niya nito ay ang mabilis na pagsugod ng mga assassin sa itaas ng hagdan para siya ay tapusin. Subalit bago nito ay mayroon tayong mapapansin na isang kamay na bigla na lang ibinaba ang isang gintong hawakan. Dahil dito, bumukas ang isang pintuan na napupuno ng mga gintong barya sa loob, na siyang bumuhos palabas at tumama ng napakalakas sa sahig para mapahinto ang mga sumusugod na mga assassin. Maya't maya dahil sa dami ng bilang nito ay kaagad na napuno ang silid ng gintong barya kung saan ito ay bumaha sa buong paligid na siyang naglibing sa mga tagasunod. Ang pangyayaring ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Franco, habang sirakan na siyang naging sanhi nito dahil sa paghila nito sa hawakan ay may ngiti lang na natanong si Franco kung ano ngayon kung sila ay mga aso, at least hindi sila yung tipo ng tao na kailangan parusahan dahil kinagat ang kamay ng nagpapakain sa kanila. Papunta kay Goldrich, nagpakiusap siya na siya man ay nahihiya ay turuan ng mga ito kung papaano ang Gaffer Merchant Union na ginagamit ang kanilang mga aso sa pangangaso. Kaya sa oras na ito ay kanyang masabi ay nagulat si Franco na ngayon ay nakalubog sa mga gintong barya dahil sa biglang pagsulpot ng dalawang anino sa kanyang itaas. Ang dalawang aninong ito ay pagmamay-ari ni Ralph at ni Abyss na nagsasabi na oras na para ngayon sa kanilang leksyon. Nagugulat sa paglabas ng dalawang lalaki, pasigaw na natanong ni Franco kung bakit nandito ang dalawang bastardo ng Gaffer Merchant Union. Sa tabi ang mga assassin na hindi makagalaw dahil sa pagkalubog nila sa mga ginto ay wala namang may nagawa, kaya nakikita itong oportunidad ay dali-dali ang mga itong sinugod ni Ralph at Abyss habang inaangat ang kanilang mga kamao. Kasunod nito ay ang kanilang mabilis na paggalaw sa paligid para isa-isang pagsusuntukin ang mga assassin kaya makikita natin ang kanilang pagtalsik sa paligid.
Sapagkat napuno ng pagkabahala si Rakan dahil sa kanyang napapansin kaya pasigaw niyang pinagsabihan si Ralph na mag-ingat. Dahil sa kanyang babala ay kaagad na napalingon si Ralph, at pansin niya sa kanyang harapan ang biglang pagsulpot ng asasin na daladala ang kanyang espada para siya ay saksakin. Subalit bago pa siya nito maabot ay ang malakas na pagsipa ni Ralph sa kristal na kanyang tinatayuan, kung saan dahil dito ay nagawa niya ito na maging panangga sa mabilis na pag-atake nitong kalaban. Kasunod nito ay ang kanyang pagtanong sa asasin kung gusto ba nitong magpaulan ng ginto bago siya mamatay, na siyang ikinabahala lang ng asasin dahil pansin niya ang pag-angat ng kamao ni Ralph habang nagsasabi na hindi naman ito masama. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang isa-isang pagtalsik ng mga tagasunod na asasin sa paligid, habang sa tabi ay si Franco na nakalibing ang katawan sa mga gintong barya na pilit sinusubukang tumakas pero hindi niya magawa. Nang bigla na lang mayroong isang kamay ang humila kay Franco at nagsabi na hayaan siya nitong tumulong sa kanya. Ito ay si Abyss na habang hawak siya sa kanyang damit ay may masamang ngiti nitong isinaad na bakit ang maliit na tuta gaya nito ay itinatago ngayon ng maliit niyang buntot sa pagitan ng kanyang mga hita. Makalipas ng ilang minuto ay ang pagkatumba ni Franco sa sahig. Dito siya ngayon ay nakatali ng mabuti ng lubid na sinasabihan ni Goldrich na umamin sa kanilang susunod na plano dahil kung ito ay kanyang sasabihin ay magiging mabuti sila ng kaunti sa kanyang paglilitis. Sapagkat nagpalabas lang itong si Franco ng malaking ngiti. Kasunod nito ay ang bigla niyang pagtayo at pasigaw na pagsaad na tingin ba nito na magiging epektibo pa ang batas gaya nito pagkatapos ngayong araw, at sila ay gumising dahil silang lahat ay mamamatay. Hindi naman tumugon si Goldrich sa kanyang sinabi hanggang sa mayroong boses ang bigla na lang sumulpot na nagtatanong kung siya ba ay naririnig nito. Nagtaka naman si Rakan kung sino itong taong nagsasalita. Kaya ipinalabas ni Goldrich ang kanyang item na pangkomunikasyon na nagsasabi sa kabilang linya na sila ay nasa pinagkasunduan ng lugar kaya siya ay humihiling sa paggamit ng Premium High Efficiency Teleportation Stone. Kaagad na nagpakilala si Goldrich at nagsabi na siya ay nagbibigay pahintulot para dito. Naririnig itong bagay, natanong ni Ralph kung ano itong premium na tinutukoy nila. Ipinaliwanag naman ni Goldrich na ito ay kagaya ng isang teleportation stone pero pinapayagan ito na makapunta sa mas malalayong lugar. Nauunawaan na ito ay isang item na maaaring makapag-teleport sa iyo kahit saan kahit pa na hindi mo pa napupuntahan ng isang lugar. Napanganga si Ralph dahil ito ay isang item na napakahalaga at hindi mo lang basta-basta makukuha. Ipinaliwanag ni Goldrich na ito'y ipinadala niya para sa karagdagang tulong sa isang tao na kanyang mapagkakatiwalaan. At ito ay nakatalaga para mag-teleport sa lugar kung nasaan siya kaya kinakailangan niyang magpaiwan. Hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi, napatanong si Franco kung ano ang pinagsasabi nitong karagdagang tulong. Kasunod nito habang pilit niyang inaalis ang mga tali sa kanyang kamay, pasigaw niyang isinaad na inaakala ba ni Goldrich na mababaliktad niya ang sitwasyon dahil lamang sa karagdagang tulong, at ito ay isang tangang plano dahil hindi ito isang bagay na kayang baliktarin ng mga iilang mersenaryo na pinapagalaw ng konting barya. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang nahinto dahil sa pagtatanong ni Goldrich kung ano ang pinagsasabi nito sa konting barya. Kung saan habang nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng napakaraming bilang ng gintong barya sa paligid ni Goldrich, nagsaad ito kay Franco kung nakakalimutan ba nito kung sino ang tao na nakatayo sa kanyang harapan dahil ito ay ang kapangyarihang pinansyal ng Goldrich Merchant Union. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan siya sa ibaba na ipapakita nito ang tunay na pagmamayabang. Lumipat naman bigla ang eksena sa lungsod ng Leith habang mayroong lumalabas na isang napakalakas na kulay lilang enerhiya. Ang pag-ataking ito na sumira sa isang pader ng gusali ay nanggaling kay Evoke na ngayon ay nanghihingi ng pasasalamat. Ito ay dahil sa kanilang ginawa ay nagagamit niya na ngayon itong bago niyang kapangyarihan ng maayos. Sa nasirang gusali ay makikita natin si Kiri at si Kasim na pinagsasabihan ang babae na umayos at huwag nitong pilitin ang kanyang sarili dahil kung ito ay kanyang ipagpapatuloy ay magpapahinga siya habang buhay. Nang bigla na lang na muling nagtipon ng malaking halimaw na gagamba sa kanyang katawan ng kulay lilang enerhiya para muling magpalabas sa kanila ng pag-atake. Subalit bago nito ay naagaw ang atensyon ni Evoke dahil sa malaking patak ng tubig na nahulog sa kanyang balikat. Kasunod nito ay napaangat siya ng kanyang kamay at napansin ang pagpatak ng ulan. Nagtataka sa kakaibang tagpo, natanong niya kung bakit ito nangyayari. Pabalik kay Goldrich ay natanong niya kung ano ang mayroon sa pera dahil mayroon siyang sobrang dami nito.
At sa sobrang dami nito ay hindi niya na kailangang mag-isip dito kung saan patuloy pa rin ang pagkawala ng kanyang mga gintong barya sa ere dahil sa ibinigay niyang item. Dagdag pa nito kay Franco na natitigilan sa kanyang nakikita, na ang kanyang sagot ay napagpasyahan na. Lumipat naman bigla ang eksena sa ibang parte ng lungsod ng Leith habang makikita natin ang kakaibang nilalang na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay habang natatamaan ng pagpatak ng ulan. Malapit dito ay ang misteryosong tao na mayroong suot na maskara at sa ilalim nito ay si Cheryl na nakasandal sa isang pader na nanghihina. Sa kanyang nakikita ay natanong niya naman kung ito ba ay totoo. Ito ay dahil sa biglang paglitaw ng mga napakalaking alon na lumalagpas pa sa mga bahay sa lungsod. Kasabay nito ay makikita natin ang isang makina na mabilis na umaandar sa tubig. Habang sa ibang parte ay natutulala si Evoke na nakatingala sa kalangitan. Dito ay ang pagsabi ni Goldrich na ang kanyang binili ay ang pinagmulan ng takot ng mundong ito, at ito ay ang karagatan. Maya't maya pa ay makikita natin ang paglabas nitong napakalaking makina sa malaking alon na biglang sumulpot sa lungsod ng Leith, at ito ay walang iba kundi ang napakalaking dambuhalang barko ng Nautilus na ipinateleport ni Goldrich na ngayon ay nahuhulog sa kalangitan. Kasabay ng paghulog nito ay mayroon tayong makikitang babae na nakatayo sa harap habang tinatanong ng kanyang mga tauhan kung ano ang kanyang utos. Ang babaeng ito ay ang kapitan ng barko ng Nautilus na si Kyrene, na agad na nag-utos na ihanda at itutok nila ang kanilang mga kanyon. Kung saan pagkatapos nito ay ang kanilang walang tigil na pagpapaulan ng kanilang mga kanyon sa paligid habang sila ay patuloy na nahuhulog.